Good morning people. Ang i-share ko naman po sa inyo paano kami mag-maintain o mag-alaga ng mga bunga. So anong ginagawa namin para ma-maintain namin na magandang bunga? Panoorin niyo. Ginagawa po namin dito sa bulaklak ay tinatanggal namin dahil sa mamasa-masa po ito ay paborito po itong tirahan ng mga insekto at ng punggus. Kaya para maiwasan po natin ang pwedeng pagsimula ng problema ay tinatanggal na po natin. So ang gagawin lamang po natin ay ititwist yan, pero meron po yung linya kulay green na do sa base po niyan. At ititwist lang po, ayan. Tapos hihilahin, matatanggal na po yan. So tuloy-tuloy po natin yung gawin hanggang matanggal lahat natin yung iba pang mga bulaklak. Ayan po. Ititwist lang. Ayan. Ganyan po. So, pero ito po, isang bulaklak ay hindi pa po pwede ito dahil bagong bukadkad pa lamang po, hindi pa po siya matatanggal. Wala pa po yung linya do sa kanyang base, kaya hahayaan lang po natin siya. Pag ganito po ang bulaklak, ayan makita nyo sariwa-sariwa pa, bagong bukadkad po yan, so hindi pa po yan tatanggalin. At kung mapapansin ninyo, wala pa halos guhit. Ayan hindi pa po naghiwalay yung wala pa masyadong guhit na palatandaan na pwede na siyang tanggalan. So ito po yan, mga bagong bulaklak po yan. So ang gagawin po natin, maghihintay tayo ng 2 to 3 days at bago natin tanggalin. So ang gagawin naman po natin, pwede naman po natin testingin din yan. Pagka matatanggal na, o di tanggalin. So katulad po nito, ayan makita nyo, medyo na ito. Pwede nang tanggalan. Ayan Yan. So ipipihit lang po. Pag napihit yan, o hindi pa mapihit, so hindi pa po pwedeng tanggalin. So yan po yung palatandaan na hindi pa pwede. So ano naman po mangyayari kapag tinanggalan natin yung bulaklak. So ito po yan Ang ganda po ng quality. Wala po mga blemish na tinatawag. Ayan ang kinis. So kahit hindi po lagyan siya ng protection, maganda po ang kinalalabasan. Ayan ang gaganda po. So yan po yung maintenance namin sa mga prutas ng dragon fruit. Kaya po lahat po ng mga may bulaklak na nag-bloom na 2 to 3 days, tatanggalan po yan. So ayan po yan. So, mag-sample po ulit tayo dito sa kabila. Yan. Hindi pa po, kasya hindi pa pwede yan. Tigas pa. Mga kasaka, isa po sa mga dapat natin tandaan sa pag-aalaga po ng dragon fruit, bukod po yan sa ating pagtatanggal ng mga bulaklak para hindi po pasukin ng mga insekto, at the same time maging maganda po yung quality, ay regular monitoring po ng ating mga halaman. Make sure po na wala kayong makita na mga punggus. Make sure po na bibisita nyo at inaalam nyo kung anong mga posible na problema ng ating dragon fruit. Kita nyo, mayroong mga puno na manipis. Ayan po, kasi po yan ay nagkaroon ng punggus, so tinanggal agad yan. Hindi po siya kumalat, hindi naawahan yung iba. So ganun po ang ginagawa nating pag-maintain ng dragon fruit.
araw-araw nandito at yun nga, ino-observe ko yung kung ano nangyayari dito sa mga halaman na nandito. Mga dragon fruit man, ano yan, luya man, or anumang halaman na nandito ay regular ko po na binibisita at inaalam kung ano yung mga posibleng problema na meron doon sa particular na halaman. Last time po, hindi po tayo nakapagtanggal. Hindi po natin ituloy dahil hindi maganda ang panahon. Ngayon po mainit. So kaya po tayo magtatanggal ng mga bulaklak. Ayan. Yan, makaabot po tayo ng dalawang papaya habang nagtatanggal ng mga bulaklak. Papayang malaki. Harvest. So ayan na po, natapos na po tayo magtanggal ng mga bulaklak. Ayan. Ayan. Iba for harvest na nga malapit 2 days from now. Tapos may mga ilan peraso na hindi natin tinanggalan katulad po nito. Kasi po bagong bulaklak pa lang ito. So hindi pa siya matatanggal. Ayan. Ito hindi rin po, ayan. Hindi pa po siya matatanggal. So wala na po kayo makikita ang mga bulaklak. Natanggal na lahat. Yan. Yan po mangyayari niyan, oh. Pag may nakita po kayo na ano,
bulaklak na natitira, ibig sabihin po noon, hindi pa pwede. Ayan. Ito po yung mga tinanggal na. Ito naman po yung bunga. Ayan o. Yan yung bunga. Laki. Ganda. Quality. Ito po sinasabi ko na. Quality na bunga. Ayan o. Ayan po yan. So, dito po sa kabila, yan. Ito po yan, o. Yan. Kanya natutuyo na. Ito yung una kong tinanggalan. Tapos, stop po ako dahil yun nga, medyo hindi maganda panahon. Kaya, tumigil ako. Tapos ngayon ko lang po itinuloy. So hanggang sa baba po yan. Ganun po lahat ang ginawa ko. Yan sa pagtatanggal ko nga po ng bulaklak, hinarvest pa ako papaya. 4 na papaya po yun. So kung ibebenta ko po yun, siguro pambayad na rin sa tao yun. Pang half day. So, mga estimate ko po doon, 6 na kilo eh. So, kung benta ko ng 40, 240, may pambayad na po ako sa tao na kalahating araw. So, yun po yung nasabi ko na maganda po mayroong mga ka-intercrop. Habang naghihintay kayo ng ng harvest, meron na rin kayong ibang na-harvest na pwedeng pagkakitaan.